Magandang araw mga kaibigan. Ating puntunghayan ang ikalawang kabanata ng ating kwento na binamagatang I'm Falling For You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Manghang nakatitig si Alex sa 15 palapag na gusali na nasa kanyang harap. Muli niyang tinignan ang kapirasong papel na hawak niya. Gusto niyang makatiyak na tama ang address ng opisina ni Mr. Del Mundo na ibinigay ng investigador sa presinto kung saan nakakulong si Wendy. Tinunghayan uli niya ang gusali. Del Mundo Tower. Mahinang basa niya sa malalaking letra na ka-engrave sa pinaka-entrada ng gusali. Iyon din ang nakasulat sa papel na hawak niya. Namangha siya. Noong inalam niya kung sino ang nabiktima ni Wendy ay nasabi na sa kanya ng pulis na kilalang tao si Mr. Del Mundo. Pero hindi niya inaasahan na ganun ito kayaman. Nasa harap niya ngayon ang pag-aaring gusali nito sa Makati. Ano ba itong pinasok mo, Wendy? Kausap niya sa sarili. Bigla siya nagdalawang isip kung tutuloy pa siya. Tinignan niya ang kanyang suot. Goodbye muna siya sa kanyang maong pants at maluwang na t-shirt. Lumang dilaw na bestida ang napili niyang isuot. Ginamit niya iyon nung high school graduation niya. Nadagdagan ng kaunti ang kanyang taas dahil sa mataas na sandals na ipinahiram sa kanya ni Arya. Napilitan din siyang mag-ayos kahit paano. Naglagay siya ng manipis na lipstick na binili pa niya sa Quiapo. Pinahiran din niya ng pulbo ang makinis niyang mukha. Ipinusod na lamang niya kanyang mahabang buhok. Hindi tulad dati na laging nakatago sa baseball cap. Kanina'y kontento na siya sa kanyang ayos. Bukod kay Tita Wilma na walang tigil sa kakasabi na pwede siyang sumali sa beauty contest, ay marami pa sa mga kapitbahay niya ang pumuri sa kanya. Nang makita niya ang mga taong pumapasok sa loob ng gusali ay nanliit siya. Mukhang basahan ang kanyang damit kung ikukumpara sa mga business suit ng mga ito. Kaya mo iyan, Alex. Isipin mo na lang na para kay Wendy ang gagawin mo. Pagbibigay niya ng lakas ng loob sa sarili. Huminga siya ng malalim bago taas noon lumakad palapit sa gusali. Napahinto siya ng ilan di pa na lang ang layo niya. Pinagmasdan niya ang mga pumapasok sa dalawang malapad at makapal na glass door. Iyong pinto sa gawing kanan ay minakasulat sa itaas na entrance at iyong kabila naman ay exit ang nakalagay. Nauunawaan niya ang kahulugan ng mga ordinaryong salita na iyon. Ang higit na tumawag sa kanyang pansin ay ang kusang pagbubukas ng salamin na iyon tuwing may pumapasok o lumalabas doon. Naisip niya na baka may tinatapakan kaya kusang bumubukas ang mga iyon. Disimuladong pinagmasdan niya ang marmol na sahig. Wala siyang nakita ng kakaiba roon. Ang hirap talaga maging mahirap at maging ignorante. Masyado na siyang napag-iiwanan ng makabagong teknolohiya. Baka magmukha siyang tanga kapag itinuloy pa niya ang kanyang plano. Pinalakas pa rin niya ang kanyang loob. Nakisabay siya sa mga tao na papasok sa gusali. Natitiyak niyang empleyado roon ang mga ito dahil sa ID ng mga ito. Nang bumukas ang salamin ay dali-dali siyang pumasok doon. Natakot kasi siya na biglang sumura iyon. Hindi na lamang niya pinansin ang ilang kasabay niya na tumitingin sa kanya. Bigla siyang gininaw sa lakas ng aircon. Nagpalinga-linga siya. Natanaw niya ang information desk kung saan nakatayo ang isang receptionist na babae. Lumapit siya rito at nagtanong, "Good morning, ma'am." Magalang na bati nito sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay unti-unting nawala ang matamis ng ngiti nito. Pumunot ang noo nito. "Good morning," ganting bati niya. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na magpakita ng inis dito. Halata naman kasi na minamaliit siya nito. "How can I help you?" Tanong nito na parang napipilitan lang. Ngumiti ito nang makakita ng isang kakilala. Pagkatapos ay saka nito binalik sa kanya ang tingin. "Ano po ang kailangan ninyo?" Ulit na tanong nito. Siguro iniisip nito na hindi siya nakakaintindi ng Ingles kaya nagtagalog ito. Huminga siya ng malalim bago taas noong nagsalita. "I want to see Mr. Nico Del Mundo," sabi niya na puno ng kumpiyansa sa sarili. Kahit
Kahit high school graduate lang siya ay nakakaintindi at nakakapagsalita naman siya ng Ingles. Iyong simple nga lang. Mahilig siyang magbasa ng mga English magazines. Kalimitan ay lifestyle magazine na binibili niya sa Recto. Gusto niyang humagalpak ng tawa nang makita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Do you have an appointment to see Mr. Del Mundo, ma'am? Kaano-ano po ninyo si Sir? Biglang natarantan tanong nito. Nagbago ang tono nito at bumalik ang matamis ng ngiti nito at magalang na pakikipag-usap sa kanya. Dahil ba nakapag-English siya? Hindi. Siguradong dahil iyon sa pangalan na binanggit niya. Wala akong appointment sa kanya, pero gusto ko sana siyang makausap. Importante lang, sagot niya. Hindi niya naisip na kailangan pa ng appointment para makita si Mr. Del Mundo. Basta ang mahalaga sa kanya ay makita ito at para pakiusapan ay urong nito ang kasong isinampan nito laban sa kanyang kaibigan. Nawala sa loob niya na ang mayayaman nga pala ay humihingi ng appointment bago makipagkita o makipag-usap sa kahit sinong tao. Wala siyang idea kung anong hitsura ni Mr. Del Mundo, pero naglalaro sa kanyang isip ang isang larawan na matagumpay na negosyante na marahil ay nasa 40 o 50 ang edad. Kahit matanda na ito ay matikas pa rin ang tindig dahil sa pera nito. Ano po ba ang relasyon ninyo kay Sir? Tanong uli ng receptionist. Hinagod uli nito ng tingin ang kabuuan niya at nakita uli niya ang disgusto sa mukha nito. Ano bang problema ng babaeng ito? Kung makatingin ay puno ng mali siya. Baka iniisip nito na pumapatol ako sa DOM. Maging siya ay nasindak sa naisip. Bumangon ng inis na nararamdaman niya para dito. Hindi po pwedeng makita si Sir kung wala kayong appointment sa kanya. Unless related niya kayo. Tila nananantiyang tanong nito. Hindi ko siya kaano-ano. Importante lang ang sadya ko sa kanya. Sagot niya. I'm sorry. Pwede kayong dumaritso sa office niya kung may appointment kayo. Pero kung wala ay siguradong hindi niya kayo haharapin. Maring sabi nito. Bumalik uli ang malamig na trato nito sa kanya. Please, miss. Hinawakan niya ang kamay nito para pigilan ito sa tangkang pagtalikod. Kailangan ko talagang makausap si Mr. Del Mundo. Nakikiusap ako sa iyo. Halos mangiyak-ngiyak siya. Ayaw niyang umuwi nang walang magandang resulta ang kanyang lakad. Mag-iisang linggo nang nakakulong si Wendy. Tanging si Mr. Del Mundo na lang ang pag-aasa niya. Bumuntong hininga ang receptionist. Okay, sabi nito. Inalis nito ang kamay niya na nakahawak sa braso nito. Pagkatapos ay nagdial ito sa teleponong nasa harap nito. Hello Marie, may babae naghahanap sa boss mo. Nagpupumilit siyang makausap si Sir. Sabi nito pagkalipas ng ilang sandali. Siguro ay ang sekretarya ni Mr. Del Mundo ang kausap nito. What's your name? Tanong nito sa kanya. Alex, Alexandra Amparo. Mabilis na sagot niya. Alexandra Amparo raw. Sabi nito sa taong kausap nito sa kabilang linya. Importante raw pero hindi ganito ang tipo ni Sir. Well, she's pretty as a typical provincial girl. Mahinang sabi nito pero umabot pa rin iyon sa kanyang pandinig. Tumawa ito nang sulyapan siya. Kung naiba lang siguro ang pagkakataon ay inilampaso niya sa sahig ang pagmumukha nito. Matinding pagpipigil sa sarili ang kanyang ginawa at ngumiti siya ng pilit. Kailangan niyang magpakahinahon para makaharap niya si Mr. Del Mundo. Hindi siya kumukurap habang pinagmamasdan niya ito ng tahimik at nakikinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Okay, bye. Paalam nito sa kausap. Humarap ito sa kanya. I'm sorry pero busy ang big boss. Hindi mo siya maaaring kausapin ngayon. Iyon ang sabi ng sekretarya niya. Wika nito. Pagkatapos ay tinalikuran siya nito at inistima ang ibang bisita. Nanlalambot na tumalikod siya. Gusto niyang maiyak sa magkahalong inis at pagkadismaya. Miko Del Mundo, pangalan pa lang nito ay hindi na ma-reach. Bakit naman kasi sa dinami-rami na maaaring dukutan ni Wendy ay isang milyonaryo pa ang nabiktima nito? Good morning! May appointment ako kay Mr. Miko Del Mundo. Napalingon siya sa nagsalita. Isang may edad na lalaki ang naka-business suit na kausap ng receptionist. 15th floor sir, sabi ng babae. Bigla siya nagkaroon ng pag-asa sa narinig. Sa 15th floor pala niya makikita ang taong hinahanap niya. Mabilis na gumana ang kanyang isip.
Sinundan niya ang lalaki. Sinulyapan pa niya ang receptionist. Abala pa rin ito sa pagsalubong sa mga dumarating kaya hindi na siya pinansin ito. Tumabi siya sa matandang lalaki nang huminto ito sa tapat ng elevator. Lumingali nga siya. May ilan silang kasabay na naghihintay sa pagbubukas ng elevator. Hindi na niya nabilang kung ilan ang mga iyon dahil may narinig siyang tunog at kasunod niyon ay bumukas na ang elevator. Sumabay siya sa pagpasok doon sa lalaking katabi niya. Isang naka-uniforming babae na nakaupo sa stool na malapit sa floor indicator ang abala sa pagpindot ng mga button. 15th floor, sabi na matandang lalaki na naghahanap kay Mr. Del Mundo. Ito lang ang narinig niyang papunta sa 15th floor. Sumandal siya sa salaming dingding na mag-umpisang umakyat ang elevator. Nalula siya pero wala siyang balak na ipahalata iyon. Nakinig na lamang siya sa masayang pagkukwentuhan ng dalawang kasakay niya. English speaking ang mga ito. Pagdating sa 10th floor ay bumukas ang elevator at lumabas ang ibang sakay. Silang dalawa na lamang na matandang lalaki ang natira doon. May appointment ka rin ba sa Big Boss? Tanong nito pagkalipas ng ilang sandali. Ha? Opo, pagsisinungaling niya. I see, hindi na uli ito kumibo. Huminga siya ng malalim upang mabawasan ang kabang nararamdaman niya habang papalapit na sila sa 15th floor. 15th floor, anunsyo ng elevator girl. Nang bumukas ang pinto ay lumabas ang lalaki. Sumunod siya. Kapag kuwan ay napahinto siya. Ito naman ay dire-diretsyong lumakad sa mahabang pasilyo. Pumasok ito sa malaking glass door na binuksan ng unipormadong gwardya. Humahangang pinagmasdan niya ang paligid. Carpeted ang buong pasilyo. Marahil ay umaabot ang dark blue carpet na iyon hanggang sa loob ng malaking glass door na nasa dulo ng pasilyo. Plain maroon ang wallpaper na ginamit sa buong pasilyo. May mga nakasabit na candle holders na may mga scented candles. Napakabango tuloy ng paligid. Sa mga magazine at pelikulang niya nakikita ang ganoong kaeleganteng opisina. Labas pa lang iyon lalo na siguro sa loob. Pangarap niya makapagtrabaho sa ganoong kalaking opisina, pero hanggang pangarap na lamang iyon. Dumako ang kanyang tingin sa dulo ng pasilyo. Lalo siyang kinabahan. Huminga siya ng malalim at mabibigat ang mga paa na lumakad siya palapit doon. Lumulubog ang mga paa niya sa carpet. Good morning ma'am. Magalang nabati sa kanya ng gwardya na buksan nito ang glass door para sa kanya. Good morning. Himing ganting bati niya. Noon niya naisip kung tama ba na tumuloy siya roon kahit wala siyang appointment. Sana naman ay makalusot siya sa pagkakataong iyon. Magawa sana siyang paglaanan ng oras kahit isang minuto lang ni Mr. Del Mundo. Miss, tinatanong kita kung ano ang kailangan mo rito. Napapitlag siya at gulat na napatingin sa gwardyang kaharap niya. Nakakunod ng bahagya ang noo nito. Hinahanap ko po si Mr. Del Mundo. Pandautal na sabi niya. Bakit ba kahit sa harap ng gwardyang ito ay nanliliit siya? Siguro ay dahil pakiramdam niya lahat na nagtatrabaho sa loob ng gusaling iyon ay pulis class at edukado at hindi siya nababagay roon. May appointment po ba kayo? Ulit ng tanong nito. Ngunit hindi tulad ng receptionist, magalang at hindi nanguuri ang paraan ng pagtingin ng gwardya. Heto na naman po kami. Bakit ba dahil lang sa appointment na iyon ay parang sumusuot ako sa butas ng karayom? Wala. Pero kailangan kong makausap ang boss ninyo. I'm sorry miss. Hindi hinaharap ni sir ang walang appointment sa kanya kahit gaano pa kahalaga ang pakay sa kanya. May problema ba riyan Santos? Lumingon siya sa pinanggalingan ng boses. Isang babae na marahil ay matanda sa kanya ng 5 taon ang nakita niya nakaupo sa likod ng isang mesa. Sopistikada ito. Marahil ito ang sekretarya ni Mr. Del Mundo. Hindi agad niya ito napansin. Sa tabi ng cubicle nito ay may nakasarang pinto. Sa kabila naman ay may isa pang pinto na nakasara din. Iyon ang conference room base sa signage na nakalagay sa itaas niyon. Lumipat ang tingin niya sa gilid ng cubicle. May mahabang sopa roon kung saan nakaupo ang nakasabay niyang lalaki sa elevator. Nakatingin din ito sa kanya. Gusto raw makausap si sir pero wala namang appointment. Sagot ng gwardya na tinawag ng babae na Santos.
Lumapit siya sa kinaroroonan ng babae. Naroon na rin lang siya kaya gagawin niya ang lahat na pagpapakababa para lang makausap si Mr. Del Mundo. Please miss, kailangan ko lang talaga makausap ang boss ninyo. Mahalaga ang pake ko sa kanya, mangiyak-ngiyak na pakiusap niya. Sekretarya ako ni Sir Miss. Ikaw ay yung tinawag dito na receptionist, di ba? Mas kumpirmasyon niyon kaysa sa tanong. Ako nga po, sagot niya. Ito pala si Marie. Hindi ba sinabi sa iyo sa ibaba na busy si Sir? Nasa meeting siya ngayon. Bukod doon, ang mga may appointment lang sa kanya ang mahaharap niya. Sabi nito, pinisadahan pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi katulad ng receptionist sa ibaba. Ang isang ito ay natitiyak niya hindi nang uuri. Bagkus ay curiosity ang nakita niya sa mga mata nito. Alam ko po iyon, pero talagang kailangan ko siyang makausap. Pangungulit pa rin niya. Pero hindi nito natapos ang sasabihin dahil naagaw ang tensyon nito nang bumukas ang pinto ng conference room. Sabay silang napalingon doon. 3 lalaki ang lumabas mula roon. May edad na mga ito at kagalang-galang sa suot ng mga Amerikana. Isa na kaya roon si Mr. Del Mundo? Goodbye gentlemen, sabi ni Marie sa 3 ng matapat ang mga ito sa kanila. Goodbye Marie, sabay-sabay na sabi ng 3. Tiningnan siya ng mga ito. Tipid ng ngiti lang ay ginanti niya. Tinanaw pa niya ang mga ito hanggang sa makalabas na ng opisina. Huminga siya ng malalim. Wala sa mga lalaking iyon ang kanyang pakay. Ang tingin niya ay naiwan sa loob ng conference room si Mr. Del Mundo. Marie, pakipasok mo rito ang financial statement na pinukuha ko sa iyo kanina. Napapidlag siya nang marinig ang maautoridad na tinig na iyon. Hindi niya magawan lumingon. Bigla siyang nakaramdam na matinding kaba. Naisip niyang baka iyon na si Mr. Del Mundo. Right away, sir. May babae nga po pala naghahanap sa inyo, sir, sabi ni Marie. Sino? Dahan-dahan siyang humarap sa nakabukas na pinto ng conference room. Nawala ang natitirang lakas ng loob niya na mapagmasdan ang lalaking nakatayo roon. Pinigmasdan ni Alex ang lalaking nakatayo sa harap niya. 5 talampakan at 3 pulgada lang ang kanyang taas kaya halos tingalain niya ito. Mahigit 6 na talampakan siguro ang taas nito. Maputi ito. Magulo ng bahagya ang buhok nito na hanggang batok ang haba. Parang kakabangon lang nito mula sa higaan. O sadya lang ganoon ang ayos ng buhok nito. Lalo lang nakadagdag iyon sa apil nito. Marahil ay nasa early 30s lang ito. Mali ang unang naisip niya na matandang negosyante ang makakaharap niya. Dumako ang kanyang tingin sa gwapong mukha nito pababa sa suot na dark blue long sleeves na nakataas hanggang sa mga siko nito at nakatuck-in sa itim na slacks nito. Itim din ang sinturon at pares ng sapatos nito. Kung ito nga si Miko Del Mundo, masasabi niyang bagay rito ang pangalan nito. Natitiyak niyang mamahalin ang lahat ng suot nito. Maging ang paghingayata nito ay hindi matatawaran. I'm not standing her to satisfy your need eyes, young girl. I'm too busy for this. Wika nito at saka na maywang. Napapidlag siya sa pagkagulat. Nahimigan niya ang inis sa boses nito at hindi iyon makakailan ng paniningkit ng mga mata nito. Bigla siyang nahiya. Siguradong nahuli nito ang hayagang paglalakbay ng kanyang mga mata sa kabuuan nito. Good morning, sir. Gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Bakit ba simula nang pumasok siya sa gusaling iyon hindi na siya kumilos ng tama? At sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam siya ng panliliit na hindi pa nangyari sa kanya kahit sino pa ang makaharap niya. What is this, Marie? Nasa schedule ko ba ang makipag-usap sa babaeng ito? Naiirita ng tanong nito sa babae. Sir, kanina ko pa po sinasabi na busy kayo pero nagpipilit po Kandautal din sabi ni Marie. Nahimigan niya ang takot sa tinig nito. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya na parang sinasabi na, ang kulit mo kasi So tell her to leave now. Marami pa akong importanteng bagay na dapat gawin. Kahit ba ang simpleng bagay na iyon ay dapat ko pang ituro sa inyo? Sinulyapan siya nito bago binalik ang tingin kay Marie. I'm sorry sir, hinging pa umanhin ni Marie. Walang kasalanan dito ang sekretarya mo. Ako ang nagpilit na makausap ka, sabad ni Alex.
Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas para patatigin ang kanyang tinig at salubungin ang naniningkit na mga mata nito. Marahil dahil sa ibaba pa lang ay halos maliit din na siya ng receptionist. At hanggang doon ay parang hayop naman kung iturong siya ng taong hinahanap niya. Walang masama kung magiging matatag siya sa harap ng mga ito. Pare-pareho lang silang tao. Nagkataon lang na mas pinalad ito na magkaroon ng maraming pera. Gusto niyang sisihin si Wendy. Pero para ano pa? Pumunta siya roon para iligtas ito sa posibleng pagkakulong ng tuluyan kaya iyon ang dapat niyang gawin. I'm not talking to you, miss, Mariing sabi ng lalaki. Pagkatapos ay tumingin uli ito kay Marie. Alam mo na ang dapat mong gawin, kayo ni Santos, Mariing sabi nito na sinilyapan pa na kayo kong gwardya. But we have to talk. Malakas na sabi niya na napahinto sa akmang pagpasok uli nito sa conference room. Miss, please, pakiusap sa kanya ni Marie. Nahimigin na rin niya ang pagkainis sa boses nito. Tinangkapan nitong pigilan ang kanyang kamay. Maging ang gwardya ay palapit na sa kanya. It's now or never, sigaw ng kanyang isip. Mabilis siyang lumapit sa lalaki. Diyan ka lang, malakas na utos nito na nagpahinto sa kanya. Isang dipa na lang ang kanilang pagitan. Guard, alisin mo ang babaeng ito sa harap ko. Galit na utos nito. Tayo na, miss. Hinawakan siya ng mahigpit ng gwardya. I'm pregnant, Mr. Del Mundo. Sa wakas ay nasabi rin niya ang sensasyong sasabihin niya. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.